Itinaas ang kanyang daliri, napansin ni Wolfer na hindi ito ang kaso. Sinabi na nakakatawa si Rice, na nagdulot ng pagtawa sa kanya. Pagkatapos ay sinubukan ni Jamie na alamin kung nagtatanong si Rice na siya ay naging undead. Napansin ni Wolfer na hindi pa siya nakatagpo ng ganoong kakayahang umangkop. Hinawakan ang kanyang kamiseta, nagpasalamat si Rice kay Jamie sa kanyang sinabi. Kinaikit ang kanyang mga mata, sa kanyang isip, napansin ni Wolfer na ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong bagay sa kanyang mahabang buhay. Isang imahe ng isang lalaki na ang katawan ay nababalot ng dugo ang lumitaw sa kanyang ulo. Patuloy na nag-iisip, sinabi ni Jamie na karaniwan ay marahas silang tumatanggi sa isang bagong nilalang at parang mga halimaw na nawalan ng isip, idinagdag na ang mga lalaking ito ay ganap na kabaligtaran nito. Tiningnan ang nagulat na mga lalaki, iminungkahi ni Wolfer na nakatagpo siya ng mga nuggets. Nakatingin sa unahan, idineklara ni Jamie na sila ay mga zombies lamang. Napansin na pagkatapos ng kamatayan, hindi nagbago ng kaunti ang kanilang hitsura at sa parehong oras ay maraming beses na mas malaki ang kanilang pisikal na lakas kaysa sa isang tao. Ibinaba ang kanyang ulo, inanunsyo ni Rice na naiintindihan niya ito. Natawa si Wolfer, napansin na kung gagawa ka batay sa pagsisikap ng mga lalaki, maaari silang maging mataas na uri ng zombies. Pagkatapos nito, ang mukha ni Rice ay nabalot ng tunay na interes. Pagtalikod, inanunsyo ni Jamie na aalis na siya, hinihiling sa mga lalaki na magtago ng mabuti. Sila naman, hinilingan siya ng ligtas na paglalakbay. Nakatayo sa ibabaw ni Wolfer, nagsimulang magbigay ng matinis na ingay si Black. Napansin ni Jamie na hindi sila kaawa-awa, idinagdag na sa tingin niya ay kabaligtaran, tinawag silang interesante. Sinabi ni Jamie na pinaalala nila sa kanya ang isang lalaki mula sa nakaraan. Tiningnan ang malawak na lugar ng estate, napansin ni Wolfer na nahuli sila ng labis, hinihiling kay Black na mabilis na umuwi. Sa tabi ng ama ni Jamie, naglalakad sa unahan, makikita ang bangkay ng isang lalaki na ang ulo ay nahulog. Mula sa kanyang balikat, iniulat ng balangkas na ng gabing iyon, ang Earl of Welton ay binaligtad ang lahat. Ang pamumuno ng malaking organisasyong kriminal na rival na nakabase sa Hayes ay naglabas ng mga paratang laban sa panloob nitong bahagi. Napilitan ang Count na ipagpaliban ang kanyang biyahe upang ayusin ito. Ikiniyuko ang kanyang ulo, napansin ni Wolfer na mabilis nilang mahawakan ang teleport. Sa kanyang isip, sinabi niya na dahil dito, 3 lamang sa kanila ang pupunta sa pinakamalaking trading city ng region sa silangan. Patuloy na nag-iisip, napansin ni Wolfer na kung ikukumpara ito sa nakaraang panahon, lahat ay bumuti rito. Nagpakawala ng hininga, inisip ni Jamie na kumpara sa panahon ng mga alamat, malinaw na nakikita ang pag-unlad, idinagdag na hindi niya alam kung ilang taon na ang lumipas mula nang mamatay siya. Isang imahe ng isang lalaki ang lumitaw sa kanyang ulo, ang kanyang mukha ay nababalot ng kabaliwan. Sinabi ni Wolfer na inilalarawan ng mga libro ng kasaysayan ang mga pangyayari pagkatapos niya, idinagdag na sa sandaling iyon ay sinakop ng mga demonyo ang lupain at bumaba ang Demon King sa Earth. Nagtali ng kanyang mga binti, inisip ni Jamie ang katiyakan na ito ay isang mapayapang panahon na walang ganoong mga insidente, napansin na maaari siyang maging ang nilalang na magpapagulo sa kapayapaan na umiiral sa paligid. Nagsimulang bumuo ang mga bukol ng madilim na mana sa paligid ng mukha ni Wolf. Sa sandaling iyon, sinabi niya na ang mga hanggal na 12 gods ay hindi man lang nagawang magkaisa ng matagal, sinabi na kumpara sa huling pagkakataon, ngayon ay madali niya silang ibagsak. Pagkatapos ay inihayag ni Jamie na hindi mabilang na mga buhay na nilalang ang mamamatay, nagpapahiwatig na hindi na ito ang kanyang negosyo. Habang nasa panaginip, nagsimulang gumawa ng ilang tunog si Sarah. Nakatingin sa kawalan, si Wolfer ay nalunod sa kanyang sariling mga iniisip. Nag-concentrate, ipinikit ni Jamie ang kanyang mga mata. Na may ngiti sa kanyang mukha, patuloy na umidlip si Sarah. Ang maliwanag na sinag ng araw ay bumalot sa malawak na lugar ng lungsod. Inisip ni Jamie na magtatapos ang gabing ito ng walang insidente.
Dahan-dahan, ang karwahe kung saan matatagpuan si Wolfer ay dumaan sa pasukan ng lungsod. Ang mga bubong ng mga bahay ay pinalamutian ng sikat ng araw. Makikita ang mga tindahan malapit sa pasukan. Ilang tunog ang nanggagaling sa kailaliman ng palasyo. Sumilip sa bintana, idineklara ni Jamie na hindi kapanipaniwala ang region. Nakangiti, sinabi ni Shai na ang dahilan nito ay dahil ito ang pinakamahusay na trading city sa kaharian. Napansin na hindi maraming sentro sa buong kontinente kung saan maraming pera ang umiikot. Napansin ni Wolfer na ito ay tunay na hindi kapanipaniwala. Nakasandal sa karwahe, inisip ni Jamie na salamat sa lungsod na ito ay umunlad ang kaharian ng Seldom. Tiningnan ang lungsod, iniulat ni Wolfer na malapit na sila. Nakangiti, sinabi niya na mabilis ang tibok ng kanyang puso dahil malapit na niyang makita si Count Simon. Niyakap si Jamie, idineklara ni Shai na cute ang kanyang anak, napansin ang kanyang pagkasabik. Pagkatapos ay napansin niya na hindi niya kailangang mag-alala dahil malapit ang kanyang ina. Kinaikit ang kanyang mga mata, sinabi niya na pinapangarap ni Wolfer na maging isang wizard. Nagtatanong kung ito ang dahilan kung bakit siya nanginginig ng labis kapag iniisip si Count Simon. Inilihis ang kanyang tingin, sinabi ni Jamie na ganoon nga. Binaling ang kanyang ulo, sinabi ni Shai na kahanga-hanga si Count Simon. Sinabi na siya ay isang 7th class archmage. Sa kabila ng pagiging kasing edad ng kanilang ama, napansin ni Shai na silang dalawa ang pinakamaimpluwensyang aristocrat sa silangan at gayon din ang feudal count ng Rina. Isang imahe ng isang bulaklak na nababalot ng dugo ang lumitaw sa kanyang ulo. Iniulat ni Shai na ganap na pinatunayan ng mahika ng Count ang kanyang palayaw na, The Man of the Red Lotus. Pinag-uusapan ng mga alingaw-ngaw na maaari siyang kumuha ng libu-libong buhay. Nag-aalala si Wolfer at nagtaka kung ano siya. Kinaikit ang kanyang mga mata, si Shai ay nalunod sa kanyang sariling mga iniisip. Nagulat, sinabi niya na kahanga-hanga siya na may buhok na kulay dugo. Nakatingin sa kawalan, inisip ni Wolfer na hindi ito ang interes niya sa isang 7th class Red Lotus mage. Ilang tunog ang narinig malapit sa karwahe na dumadaan. Sa kanyang isip, sinabi ni Wolfer na ang kanyang kapangyarihan ay kayang kumuha ng maraming buhay. Idinagdag na na-curious siya kung ano ang naging posible sa ganoong kahirap na gawain. Napansin ni Jamie na gusto niyang makipag-usap pa sa kanya. Napansin ni Wolfer na ikinalulungkot niya na hindi siya nakapag-usap ng matagal sa Marquis of Renal. Nagtaka kung paano siya magsisimula ng dialogo kay Count Simon. Lumapag ang paa ni Shai sa retractable step. Hawak ang kanyang damit, bumaling siya sa kanyang mga anak, hiniling silang sumunod sa kanya, sinabi na lalabas na sila. Paglabas ng karwahe, sumunod si Jamie kay Shai. Itinaas ang kanyang kamay, nagtaka ang lalaki kung siya ang asawa ni Earl Welton. Tiningnan ang malawak na lugar ng kastilyo, sinabi ng lalaki na ipapakita niya ito sa kanila. Dama po ang tingin ng lalaki sa silid tulugan na matatagpuan sa loob ng kastilyo. Isang maliwanag na ilaw ang nanggaling sa chandelier. Nagtungo sa unahan, sinabi ng lalaki na maaari silang manatili dito sa buong sayawan at gamitin din ang mga lingkod kung may anumang problema. Nakangiti, sinabi ni Shai na inalagaan sila ni Count Simon. Pagbukas ng pinto, bumaling kay Wolfer, hiniling ng lalaki na lumapit siya dito. Sa kanyang isip, napansin ni Jamie na may dahilan ito. Idinagdag na ayaw niyang nasa iisang silid kasama ang kanyang mga magulang. Sinabi na ayaw niya man lang isipin ito. Binaling ang kanyang ulo, hiniling ni Shai kay Wolfer na ailatag ang kanyang mga gamit at bumalik agad. Dagdag pa, sinasabi sa atin ng balangkas na lumipas ang ilang oras. Sa tabi ni Shai ay mayroong ilang mga subordinate na nakikipag-usap sa kanya. Isang malambot na blush ang makikita sa kanyang mukha. Na may naguguluhang ekspresyon sa kanyang mukha, tinawag ni Wolfer si Shai na maganda. Kinaikit ang kanyang mga mata, nagtaka siya kung maganda ba siya maging sa kanyang mga mata. Sinabi ni Jamie na ganoon nga. Pinagsama niya ang kanyang mga kamay at sinabi na natutuwa siyang marinig ang ganoong mga bagay. Tumakbo papalapit sa kanya, sinabi ni Shai na kaakit-akit din ang kanyang anak.
Bumaling sa kanya, hiniling ng subordinate na mag-ingat siya dahil baka masira ang kanyang makeup. Na may luha sa kanyang mga mata, nagtaka si siya kung maaari ba niyang bigyan siya ng isang malaking yakap. Sinabi ng subordinate na hindi ito magagawa dahil gusot ang damit. Binaling ang kanyang atensyon kay Sarah na hawak ang kanyang damit. Sinabi ng subordinate na handa na rin siya. Lubos na natuwa, sinabi ni Shai na napaka-cute ng kanyang anak. Napansin ni Wolfer na parang manika si Sarah. Nakangiti, bumaling kay Jamie, nagtaka siya kung cute ba siya. Nilapitan siya ni Wolfer, sinabi na ganoon nga, nagtatanong kung hindi ba siya komportable, hinihiling na maging matyaga ng kaunti. Pagkatapos nito, nagtungo ang mga lalaki sa pangunahing silid. Hiniling ng subordinate kay Wolfer na mabilis na magpalat ng damit. Ang mga taong nakaupo sa mesa ay abala sa isang mainit na dialogo. Tumingin sa paligid, sa kanyang isip, nagtaka si Jamie kung palagi bang nagdadamit ng napakagara ang mga aristocrats. Ang balangkas ay nagdadala sa atin sa estate ni Count Simon, sa reception hall. Tinanong ni Jamie kung gusto ba ni Count Simon ang ganoong pagpapanggap. Umupo sa tabi ng kanyang ama, napansin ni siya na magkakaroon pa rin siya ng oras para magulat. Pagkatapos ni siya, napansin ng babae na matagal na silang hindi nagkita. Tinawag siyang maganda, hiniling ng babae na tingnan nila ang kalidad ng damit, sinabi na si siya ang tunay na mistress ng Welton County. Pagkatapos nito, pinag-uusapan ang coat, sinabi ng babae na ito ay hinabi mula sa kanilang coatan. Idinagdag na inihanda niya ito para sa kanya para sa taglamig. Ang mukha ni Jamie ay nababalot ng pagkalito. Si siya naman, nagpasalamat sa babae sa kanyang pag-aalala. Sa kanyang isip, naniwala si Jamie na sinisikap ng babae na manligaw sa pamilya Welton. Idinagdag na madalas na niya itong nakikilala ang mga taong katulad niya noon. Pagkatapos ay nagsalita si Wolfer tungkol sa isang panahon ng mga alamat na wala man lang mga record. Maraming kamay ang umabot sa banal na emblem. Sinabi ni Jamie na sa sandaling iyon, nabubuhay ang maliliit na tao na walang kahihiyang lumuluhod sa mga gods. Ibinaba ang kanyang ulo, inisip ni Wolfer na ito ay kasuklam-suklam, na manghana ang kanyang ina ay nakikipag-ugnayan ng mabuti kahit sa mga ganoong tao. Nakatayo sa gitna ng bulwagan, nagtaka ang lalaki kung maayos ba siyang naririnig. Ibinaba ang kanyang kamay, binati niya ang lahat, tinawag silang mga panauhing pandangal na inanyayahan sa sayawan ng pamilya Simon. Sinabi ng lalaki na siya si Real Beaner, idinagdag na siya ang namamahala sa rehiyon ng Ren. Maraming ingay ang narinig sa pangunahing bulwagan. Nakangiti, inanunsyo ni Real na malapit nang magsimula ang piging, hinihiling sa lahat na manatili sa kanilang mga upuan. Itinaas ang kanyang kamay, binati niya ang pamilya ni Count Simon na darating anumang oras. Nag-aalala, ang lalaki ay nalunod sa kanyang sariling mga iniisip. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang lumakad patungo sa pangunahing bulwagan. Mula sa kanyang nakita, nabigla si Jamie. Nakatingin sa unahan, napansin niya na matagal na niyang hindi nakita ang lahat. Isang patak ng pawis ang dahan-daang damaloy sa mukha ni Wolf. Na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, binati ng lalaki ang lahat, hinihiling na magsaya sila. Sa kanyang isip, nagtaka si Jamie kung nasa 7th grade ba ang lalaki. Nagsimula ang mainit na talakayan ng isang bagay sa pangunahing bulwagan. Ipinagpatuloy ang kanyang mga iniisip, sinabi ni Wolfer na ito ay kalokohan, napansin na ang kanyang lakas ay katulad ng Marquis of Renel o mas mataas pa. Nakasandal sa mesa, inisip ni Jamie ang Red Lotus Magician. Nakangisi, napansin ni Wolfer na nalampasan niya ang lahat ng kanyang inaasahan, sinabi na labis siyang interesado. Pagkatapos ni Shai, napansin ng lalaki na matagal na silang hindi nagkita, idinagdag na mas maganda pa siya kaysa noong nakaraang taon. Hinawakan ang lelayan ng damit, napansin ni siya na nililigawan niya siya, sinabi na natutuwa siya na nasa mabuting kalusugan siya. Pagtalikod, nagtaka ang lalaki kung darating ba si Earl Welton sa pagkakataong ito. Sinabi ni siya na darating siya ngayong gabi, sinabi na may negosyo siya sa kanilang mga lupain.